Buti na lamang si 011 ang nakabaril kay player 246 at sinabihan niya ito na pumikit siya. Sundin siya nito kung gusto pa niyang mabuhay. At sinunod naman ni player 246 ang sinabi ni 011 kaya pumikit na nga siya nito. Nagtataka naman ang nakamaskarang Tatsulok kung bakit hindi pinatay ni 011 si player 246. Sinabi naman ni 011, nag-isip-isip niya, mamamatay pa rin sila. Kaya ayos lang na gamitin ang organs nila para magligtas ng iba. Nasiyahan ng nakamaskarang Tatsulok na nagbagong isip ni 011. Nakiusap si 011 na dalhin siya sa workroom. Nagtanong ang nakamaskarang Tatsulok kung bakit. Ang sagot ni 011, pareho na ang kanilang sitwasyon. Dapat wala silang tinatago sa isa't isa. Kaya dinala na nga ni nakamaskarang Tatsulok si 011 sa kanilang operating room. Hinahanap naman nila Mr. Wang ang kanilang drone operator sa kagaratan bago sila aalis. Ang sabi ni Captain Park, malakas ang agos ng tubig, baka tinangay na ito sa malayo kagabi. Kung lasing ito at nalaglag, imposibleng buhay pa ito. May oras pa bang maghanap ng bangkay? Dapat mahanap na yung isla sa 3 o 4 na araw. Kaya umalis na lamang sila at doon na sila sa pinakamalapit na port na kukuha na bagong drone operator. Ngunit hindi nila alam na pinatay na pala ito ni Captain Park kagabi ang kanilang drone operator dahil ito ang utos ni Frontman na kailangan hindi mahanap ni Mr. Wang ang isla hanggat hindi pa natatapos ang mga laro. At kung nahanap na nila ito, patayin silang lahat at pati na si Mr. Wang, ang kanyang kapatid. Sa pagising ni Jiyon, nagulat siya nito kung bakit buhay pa siya at nagtanong siya nito kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Natahimik lamang si player 120. Mga ilang sandali pumasok na ang mga nakamaskara at ipinaalam sa kanila na 35 players ang namatay kagabi. Kaya ang premyo ngayon nasa 39.6 billion won. Magbubutuhan ulit para malaman kung matutuloy pa ang mga laro o hindi. Lumapit si Jiyon sa mga nakamaskara at tinanong niya ito kung bakit siya lang ang kanilang binuhay, bakit hindi siya pinatay. Ngunit kinaladkad lamang siya ng mga nakamaskarang pabalik sa higaan at pinusasad ang kanyang isang kamay upang hindi siya gumawa ng gulo. At nagsimula na nga ang butuhan. Pero hindi bumuto si Jiyon, kaya ituturing ito bilang pag-abstain at nagpatuloy pa rin ang butuhan, nananalo pa rin ang magpatuloy sa laro. Gayunpaman, dumating na sina 011 sa workroom at nagtataka mga kasama ni Tatsulok kung bakit niya sinama si 011 dito. Ang sabi ni Tatsulok, nasa parehong sitwasyon na sila, mas mabuting makilala na nila ang isa't isa. Napahamak na yung mga nauna sa kanila kasi wala silang tiwala sa isa't isa at nagtago sila ng mga sekreto. Pero sila may tiwala. Kaya dapat wala na silang mga sekreto. Kaya nga nagkasundo sila na hindi magsuot ng maskara. Nung kinuha ni 011 ang kanyang maskara, dito na nga nila sinimulan ang kanilang pag-oopera kay player 246. Ngunit bigla na lamang sila pinagbabaril ni 011 at ang naiwan ang doktor. Nakiusap ang doktor na huwag siya nito papatayin, hindi siya kakampi nila. Sinabihan ni 011 ang doktor na iligtas niya si player 246. Kapag namatay ito, mamamatay rin siya. Habang si Jiwon, hindi naman siya kumakain nito. Kaya nilapitan nila ito ni player 149 at 007 para bigyan ng pagkain si Jiwon. At nalaman naman ni Jiwon mula kay player 007 na kaya hindi nakabalik si player 122 upang kumuha ng mga bala nang dahil kay player 388 na bigla na lamang ito naduwag. Hawak na sana ni 388 ang mga bala, ngunit nung aalis na sana ito, napalhod na lang ito sa sahig. Kukunin na sana ni player 120 ang mga bala, pero dumating yung mga nakamaskara. Kung hindi ito pinigilan ni player 149, namatay rin sana si player 120. Kaya ngayon, magagalit ng husto si Jiwon kay player 388. Kung hindi sana siya naduwag, mananalo na sana sila nito. Ipinaalam ni Mr. Choi kay Mr. Wang ang kanyang hinala kay Captain Park na may kinalaman ito sa pagwawala ng kanyang drone operator at parang pinipigilan sila na mahanap yung isla. Ngunit hindi naniniwala si Mr. Wang sa mga sinasabi ni Mr. Choi dahil pinagkakatiwalaan niya ito ng lubusan si Captain Park at ito rin ang nagligtas sa kanyang buhay. Natapos ng doktor na itahi ang sugat ni player 246 at walang tinamaang major organs o blood vessels pero sobrang dami ng dugo ang nawala nito. Dapat masalinan siya ng dugo pero walang dugo. Kaya nag-volunteer si 011 na mag-donate siya nito ng dugo. Blood type O siya. Pagkatapos masalinan ng dugo ni player 246, pinatay naman ni 011 ang doktor. Samantala,
Nagsimula na nga ang pang-apat na laro. Hahatiin ang player sa dalawang team, kailangan nila kumuha ng bola mula sa gunball machine. Nung nahati na ang player sa dalawang grupo, ipinaalam ng pinunong nakamaskara ang kanilang lalaruin ay tagu-taguan. Dapat mahanap ng blue team ang labasan sa loob ng 30 minuto. Dapat hindi sila mahanap ng red team hanggang maubos ang oras. Ang red team ang mga taya. Dapat hanapin nila ang mga taga-blue team at patayin sa loob ng 30 minuto. Kung hindi nila mapapatay ang mga kalaban, sila ang papatayin. Ang mag-inang 007 at 149 magkalaban naman sila. Si 149 ang nakapula at ang kanyang anak ang nakablue. Napansin naman ni player 120 na may hawak sila ng mga susi. Kaya nagtanong siya nito kung para saan ang susi. Ang sabi na nakamaskara, ang mga susi na yan, ito ang susi sa arena. Pwede nila itong gamitin para buksan ang mga pinto. Pero kapag nabuksan na, hindi na sila ulit makakandado. Kutsilyo naman ang gagamitin ng red team para patayin nila ang blue team. May pagkakataon sila nito para baguhin ang kanilang kapalaran. Pwede silang makipagpalit ng team bago magsimula ang laro. Pero kapag nagsimula na ang laro, hindi na sila pwedeng makipagpalit. Nilapitan ni player 333 si Johnny para magpalit sila, para maligtas ang kanyang mag-ina. Dahil alam niya na hindi kayang pumatay ni Johnny. Papatay siya kagad ng isa tapos hahanapin niya si Johnny para tulungan ito. Nakipagpalit na rin ang mag-ina dahil alam ng player 007 na mahina ng tuhod ng kanyang ina at hindi na to kayang tumakbo ng malakas. Habang si Jiwon, nakapula naman siya at si player 388, nakablue naman ito. Kaya ito ang tamang pagkakataon para patayin ni Jiwon si player 388. Natatakot na ang si player 388 sa malagkit na tingin sa kanya ni Jiwon kaya gusto na rin niyang makipagpalit. Ngunit walang gustong makipagpalit sa kanyang posisyon, kaya natatakot siya nito dahil alam niya na siya ang puntirya ni Jiwon. Ngunit naiinis naman siya sa mga matalim na pagtitig sa kanya ni Jiwon, kaya nilapitan niya ito at galit niyang sinabihan si Jiwon, gusto ba niyang sisihin sa kanya ang lahat ng nangyari? Ano bang ginawa niyang mali? Hindi naman sila mananalo, hindi naman talaga sila mananalo, hindi siya ang may kasalanan. Kung nilabanan lang nila ang Team O, baka nanalo pa sila. Baka nanalo pa sila sa laban at butuhan. Namatay silang lahat dahil sa walang kwentang plano niya. Siya ang pumatay sa kanila. Inawat naman si player 388 sa mga nakamaskara. Mga ilang sandali, nagsimula na nga ang laro. At gigil na si Jiwon para patayin si player 388. Mapapatay kaya ni Jiwon si player 388? Yan ang ating abangan sa susunod na episode. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!